Sa bayan ng Rosario sa Cavite, problema rin ang traffic. Madalas itong nagkakandabuhol-buhol. Mabuti na lang at may nagpapalamig sa ulo ng mga motorista, mga traffic enforcer na Becky. Wanted, 18 years old and above, may 20/20 vision. Kailangan syempre with pleasing personality. Pero ang pinaka-importanting requirement, This is that ice cold Michelle fight for that white gold. kailangan daw, Becky, Straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. at hindi lang basta-basta Becky, kundi Becking marunong sumayaw. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon. Presenting ang mga bagong pinangingilagan ng mga mamang tsuper sa bayan ng Rosario sa Cavite. And my band back. Ang mga Becky Dancing Traffic Enforcer o mas kilala bilang mga reyna ng kalsada. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hindi man daw mga maton umasta. Isang pito lang daw nila. Tsak! Titiklop na ang mga pasaway sa kalsada. Huwag ka muna sumasok at pumasok! Hindi katulad ng karaniwang traffic enforcers. Ang suot nilang sombrero at sapatos, color coordinated, naghuhumiyaw sa pagka-pink. At talagang mapapalingon ka dahil ang kanilang go and stop signages naka-imprenta sa pamaypay. At kahit patirikang araw, nakakontodo makeup sila para lumutang pa rin daw ang kanilang kagandahan. Dahil bibihira ang traffic lights, humigit kumulang 50 na traffic enforcers daw meron dito sa Rosario. Pero dahil halos brusko ang karamihan sa kanila, sunod-sunod daw ang mga natatanggap nilang report. Naggirian sa pagitan ng mga driver at mga lalaking enforcer. Kung mahingi ang ating lisensya, kasi po sir, hinuli po natin sir yung iba. Mahirap naman po pag pinagbigyan ko kayo. Wala lang siya dito doon eh. Kaya para iwas gulo, naisipan nilang kumuha ng malalambing at malalambot ang katawan. Hindi naman ginawang katatawanan sila, kundi pag nakita mo yung isang badert na nagtatraffic, para bang magaang yung kalooban mo, ikaw na mismo may kusang loob ka na, tatabi ka na lang. O paparada ka sa tamang paradahan. At dahil tila apoy na kumalat ang balita tungkol sa natatanging recruitment na ito, marami ang nagbakasakali. Ang mga qualified dumaan sa puspusang physical training. Luyang bilang na sa no bat ba if Ito huling bilang, ma'am! Nasa proseso sa pamamagitan ng diplomasya. Required din silang umattend ng seminar para makabisa ang mga city ordinance. Sir, paano po pagka ayaw po pumirma ng driver? Check mo na lang na ayaw niyang pumirma. RTS. Dapat po kung ikaw ay isang traffic enforcer, patupad ka ng traffic, kung ikaw ay mayroong sisitahing driver, dapat alam mo kung ano ang kanyang violation. At upang masubukan kung talaga bang alam na nila kung paano ipatutupad ang batas trapiko, nagsagawa kami ng on-the-spot question and answer portion. Ang questions manggagaling mismo sa ating Board of Judges. Ano ang gagawin mo kapag meron kang nahuli na merong fake plate o di naman kaya ay hindi sumusunod sa batas trapiko at imbis na magpatiket sa'yo ay sinuhulan ka pa para hindi mo na lang siya bigyan ng ticket? Ano ngayon ang gagawin mo? Maraming salamat po sa inyong magandang tanong. Kung ako po ay susuhulan, 100, laban. Kung 500, laban pa rin po. Ngunit dito po sa aming bayan, kaming mga traffic enforcer, kailanman ay hindi nyo kayang suhulan dahil kami ay tapat, tunay at mapagkakatiwalaan sa aming serbisyo. Maraming salamat po.
Bilang traffic enforcer na pwede ring tawaging reyna ng kalsada, ano ang masasabi mong bentahe mo sa pagpapatupad ng batas trapiko sa kalsada? Ang pagiging advantage po ng gay traffic enforcer ay yung nagkaroon ka na ng confidence mo sa sarili mo at kaya mo na siyang ipagmalaki sa ibang tao. Yung hindi mo na siya kayang ikahiya. Yun lang po at maraming salamat. Etong tanong ko sa'yo. Ano ang essence ng pagiging isang Becky na traffic enforcer? For me, ladies and gentlemen, we encountered to be ignored and rejected. And for our choice to eat, the best thing that we can do is look for the brighter side of it. To show them and to prove to them that we are strong, still man enough to face everything. And always put in our mind, ladies and gentlemen, that it's just a matter to see and things and perspective. Thank you. Hindi na raw bago sa ganitong eksena si Jem. Ang tatay kasi niyang si Manolito, halos 10 taon ding nanilbihan bilang traffic enforcer sa Cavite. Nung nasa tungkulin pa raw ang kanyang ama, bilib siya kung paano nito nadisiplina ang mga driver at pasahero. Kaya naman nung nalaman niya ang proyekto ng munisipyo, agad siyang nagka-interes. Ako kunin ko muna yung lisensya niya. Oo. Ako nagulat na lang naging kinuha siya bilang traffic enforcer sa bayan namin. Sinabi ko po sa kanya nung nalaman ko kung kaya mo, pagpatuloy mo. Kung hindi naman, sabihin mo sa nakakataas sa iyo na hindi mo kaya. Ngayon, mas maganda, kayanin mo para mapaglingkod ka sa mga tao. Pagdating sa rules and regulations, hindi na raw siya gaanong nahirapan. Dahil syempre, may batikan siyang coach o mentor. Walang iba, kundi ang kanyang ama. Pipilitin ko na maging katulad ng tatay ko na maging isang magandang halimbawa bilang isang traffic enforcer. Ang pagiging mananayo ko, doon ako sa gitna ng kalsada. Ang pagiging makeup artist ko, ang kamay ko hawak ko na ipamaypay. Para senyas, kung paano mo mai-stop, kung paano mo padadaluyin ng maganda ang mga sasakyan sa gitna ng kalsada. Ang 19 anyos naman na si Mel, kung sa umaga isa siyang Becky enforcer, suma-sideline din sa pagiging DI o dance instructor sa hapon. Nakakatuwang isipin na dati lang po, tambay lang po kami, sayaw, tapos ngayon nandun na po kami sa gitna ng kalsada, nag-aayos ng traffic. Parang, wow, eto na ba kami? Parang eto na ba yung buhay namin? Na parang ang saya kasi sa bawat punta sa bawat daan ng mga site, ng mga driver, ng mga bus, iba-iba yung mga comment namin, iba-iba yung mga comment ng mga tao sa amin. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang duty ni na Jem at Mel. At dahil nakabilad sa tirik na araw, karamihan sa kanila, ilang oras pa lang, hulas na ang beauty. Ngunit para sa sweldo nilang 3,000 piso kada buwan, lahat sila tiis ganda. Ipakita mong matatag ka sa trabaho mo, tapos bigyan mo rin sila ng saya para naman kahit nagabiyahe sila ng malayo, nakikita ka nila. Masaya pa rin sila. Tapos sundin lang din nila yung mga tamang pagbabaan, ganun, sakayan, para hindi rin magkaroon ng mga violation. At para hindi raw sila mabugnot sa kanilang duty, minsan, ini-imagine na lang daw nila na bahagi sila ng isang bonggang production number. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch.
intersection, malapit sa munisipyo, palengke at eskwelahan ang mga Becky Dancing Enforcer. Hindi raw biro ang kanilang misyon. Katunayan, maraming tao ayaw maniwala na lehitimo silang traffic enforcers. Medyo naiilang kami mga driver. Pero nung nakita namin na parang masaya sa amin. Kasi nagsasayaw sila sa gitna ng kalsada. Siguro sa tingin ko, bis na pag mainit na yung ulo nila, bis pag kinausap sila ng mga naka-pink na nagtatraffic, hindi naman siguro sila maiinit na yung ulo. Subalit dahil dibdiban talaga ang pagtatrabaho nila, kinalaunan, natanggap din sila ng mga motorista at nirespeto pa. Kasi nasa gitna tayo ng kalsada. Obstruction kasi ang yung violation kasi nakakaabala ka sa gitna ng kalsada. At mukhang effective ang bago nilang karir dahil sa 2 linggong pagiging on-duty ng ilang Becky Dancing Enforcers, nabawasan na raw ang mga reklamo laban sa diumanoy mga masusungit na enforcer. Pati na rin ang mga pasaway sa kalsada. Kaya ngayon, the search is still on para sa mga gustong mapabilang sa kanilang hanay. Pumipilantik man ang kanilang mga daliri, hindi naman maikakaila ang pagnanais nilang makapagsilbi sa bayan. Kaya ibaba ang mga nagtataasang kilay dyan dahil mukhang narito na ang mga bagong alagad na susubukang ayusin ang mga pang-araw-araw na lang na problema sa ating kalsada na talaga namang nakaka-impyerna.